Magandang araw mga kasabong. Nung nakaraang episode, binanggit ko na I practice what I preach. Ibig ko lang linawin na lahat ng mga sinasabi ko na aking ginagawa sa aking farm ay pwede rin yun yung gawin. Pero ang importante dito, dapat maintindihan nyo lagi ang mga general principles kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Sa dahilan na hindi pwedeng sabihin na lahat ng ginagawa ko ay angkop sa inyo. Merong hindi akma, merong po pwede. Pero kung alam nyo ang general principles, kung bakit ginagawa ang isang bagay, pwede kayong gumawa ng adjustment para umakma ang mga gawain nito sa inyong mga farm. Yan po ay paulit-ulit kong sinasabi dahil hindi pare-pareho ang sitwasyon sa bawat farm. Hindi ko mo ginagawa ko, pwede na sa inyo. Gumawa kayo ng adjustments ayon sa inyong pangangailangan. Kaya kung makikita nyo, diniscuss ko ang importance ng vaccination programming at kung ano yung mga adjustments na ating gagawin ayon sa inyong mga pangangailangan. Kung nung araw sinasabi, uy, kailangan 7 days magbakuna ng B1B1, 14 days Lasota, 1 month Foulpox. Yun ay guide lamang po. Kung kinakailangan yung baguhin ayon sa inyong pangangailangan, wala pong problema. Basta alam nyo ang mga principles involved sa vaccination programming at yan ay ating pinag-usapan. Ganun din po sa ibang mga bagay gaya ng halimbawa itong tinatawag nating carbo-loading. Binanggit ko noon na pwedeng isagawa ang carbo-loading para magkaroon ng reserve energy sa laban. Pero kung maganda ang inyong pre-con, maganda ang pangakatawan ng inyong mamanok, pwede na rin hindi mag-carbo-loading para hindi kayo pabago-bago ng fish yung kinakain. Ibig sabihin, basta alam nyo ang general principles, walang problema. At kung carb-loading lang pag-uusapan, yung reserve energy nandun na sa manok, nandun na sa mga muscle, in the form of glycogen. Ito yung reserve energy. Ngayon, makikita nyo, napakaraming produkto sa market, gaya ng creatine, para maganda ang mga muscle. Nandyan yung ubiquinone, para ma-convert yung kinakain into energy. Nandyan yung carnitine, para yung fats magagamit na energy at magbigay ng extra lakas sa inyong mga manok. Ibig sabihin, alamin nyo ang mga principles behind these products at hindi po kayo magkakamali kahit anong adjustment ang inyong isasagawa para may sakatuparan ang inyong mga objectives. Mga kasabong, bigyan nyo rin ng pansin ang ating panahon sa mga buwan na ito. Kung yung tignan, napakalakas ang hangin. Kung meron lang kayong hygrometer, yung pang-measure ng relative humidity, mapapansin nyo na pag malakas ang hangin at malamig, napakababa ang relative humidity. Sinubukan ko yan. Doon sa aking farm, naglagay ako ng hygrometer sa mga tipi, doon sa mga nakakordong manok, lumalabas ang humidity nasa 50 to 55%. Anong ibig sabihin yan? Pag mahangin at umaaraw, ibig sabihin na dry out ang inyong mga manok. Pag kayo ay nagpo-pointing, ibig sabihin kulang na ang moisture ng mga manok pag ganito ang panahon na mahangin at malakas ang sikat ng araw. So gawan nyo ng adjustment ayon sa ating mga objectives. Marami pong mga maliliit na bagay na pwedeng bigyan ng detalye. Ang importante lamang, alam nyo kung ano ang makakabuti sa inyo base nakaraang mga experiences ninyo at sa lahi na manok na hawak ninyo. At gaya ng dati laging tandaan, dito sa Tukaan, health is always number one.